sa Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 39 verse 1 to 3. Dinala nga ni Jose sa Ehipto at dooy pinagbili siya ng mga Islamilita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinulungan ni Yahweh si Jose. Yun lang po, parihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 39 verse 4 to 6. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakayanin. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay Genesis chapter 39 verse 7 to 9. Dumating ang panahon na pinagnanasay siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala, at ipinamamahalan niya sa akin ang lahat sa bahay na ito. Maliban sa inyo na ang kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Amen. Isang pagpapalang gabi po sa ating lahat at ibabasa ko po si Ayet. Ang kanya pong verses ay sa chapter 39 verses 10 to 12. Ang sabi po rito, hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Good morning po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 39 verse 13 to 15. At nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinalita sa kanila na sinasabi, tingnan nyo na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo upang tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y naghihiyaw ng malakas. At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw na iniwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko ngayon ay makikita sa Genesis chapter 39 verses 16 to 19. Ito po ang nakasulat. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito ay bigla lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsasamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Diyos. Muli po magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may-share sa Genesis 39 verse 20 to 23. Kaya't ipinahuli niya si Jose at sinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat
niyang gawain. Salamat po. Magandang gabi po muli. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ng verse dito po sa Genesis 39 verse 1 to 5 po. Joseph, ang pamagat po nito, Joseph and Potiphar house. Verse 1 po, aking pong babasahin ay 1 to 5 po, dito po sa Genesis 39 verse 1 po. When Joseph was taken in Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard of Pharaoh, the king of Egypt. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did. He served in home of his Egyptian master. Potiphar knows this and he realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. This pleased Potiphar, so soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day of Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's house for Joseph's sake. All these household affairs ran smoothly, in his crops and livestock flourished. Amen. Dito po natin makikita sa kabila po ng lahat na ginawa po kay Joseph ng kanyang mga kapatid na siya po ay bininta dito po sa hari po ng Egyptian na si Potiphar. Sa kabila po ng ginawa po ng mga kanyang kapatid, si Joseph po ay nagtagumpay sa lahat po ng bagay. Makikita po natin yung pong plano po ng Panginoon kay Joseph ay hindi po na nawawala talaga pong kung para sa iyo po talaga nakalaan ay kahit po sino wala pong makakakuha noon. At dito rin po sa paninirahan po dito ni Joseph sa bahay po sa kaharian po ni Potiphar, pati po yung buong sambayanan po ni Potiphar ay na-bless din po. Patuloy pong dumali po yung mga papala po ng Panginoon. Kaya dito po natin makikita na kahit naman po tayo dumaan sa mga pagsubok sa buhay ay talaga pong kung tayo po ay laging nananalig kay Lord ay hindi po tayo pababayaan. At sinasabi nga po dito sa Psalms 23 verse 4 po, ang sinasabi po dito, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikaw ay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, gabay at sanggalang. Amen. Kita po ninyo na pinapahayag po dito ng ating Panginoon dito po sa talatang sa verse 23 verse 4 po, dumaan man tayo sa madilim. Ibig sabihin po kung dumaan man tayo sa mga pagsubok na hindi natin makakayanan, ay huwag po tayo mag-alala. Dahil ang Panginoon po yung ating pong kaagabay. Siya po yung ating tungkod, pamalo. Ibig sabihin po ng tungkod at pamalo, siya po yung ating sanggalang sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan, problema man, o ano. Siya po yung ating tungkod at pamalo. Kita po ninyo, yung pong kapangyarihan ng ating Panginoon, kung tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, yun pala yung ating tungkod at pamalo. Wala pong makakalapit po doon. Isipin niyo po, tungkod pa, pamalo pa po. Kano pong kabisa po ng kapangyarihan po ng ating Panginoon. At siya po yung ating gabay at sanggalang. At dito po natin makikita, katulad po yung ginawa po sa buhay po ni Joseph. Bagaman po siya bininta ng kanyang mga kapatid, pero po siya naging maganda po ang buhay. Kaya tayo, kung sa ating buhay natin i-apply, kung dumaan man, mangyari man sa atin ng ganun, na akala natin, katapusan natin o kabiguan sa buhay, hindi po pala.
At yun po pala kung anong plano ni Lord sa iyo ay wala pong makakakuha. Sabi nga, wala pong makakaarok kung ano po talaga ang kaalaman at kapangyarihan po ng ating Panginoon na kung talaga pong para sa iyo ay wala pong makakakuha noon. Katulad po ng blessing na ibinigay po kay Joseph. So, hanggang sa muli po at salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. Genesis chapter 39 verse 6 to 8. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was goodly person and well favored. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, Lie with me. But he refused and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what it with me in the house, and he hath committed all that he had to my hand. Amen. I read the Bible from Genesis chapter 39, verse 9 to 11. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? And thus she spoke to Joseph day after day. He refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. Amen. Genesis chapter 39 verse 12 to 14. She called him by his cloak and said, Come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. When she said that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. Look, she said to them, This Hebrew has been brought to us to make sport over us. He came in here to sleep with me, but I screamed. Amen. Genesis chapter 39 verse 15 to 17. And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled, and got him out. And she laid up his garments by her until his Lord came home. And she spake unto him according to this word, saving the Hebrew servants which thou hast brought unto us, come in unto me to mock me. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 39 verses 18 to 20 na sinasabi, And as I raised my voice and screamed, he left his garment beside me and fled outside. Joseph imprisoned. 19. Now when his master heard the words of his wife, which spoke to him, saying, This is what your slave did to me, his anger burned. 20. So Joseph's master took him and put him into the jail, the place where the king's prisoners were confined, and he was there in the jail. Amen. So purihin pa natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Sa mapapalang umaga po sa ating lahat, para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 39 verses 21 to 23. Sabi po rito, But the Lord was with Joseph, and showed him steadfast love, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in the prison.
Whatever was done there, he was the one who did it. The keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge, because the Lord was with him. And whatever he did, the Lord made it succeed. Amen. To God be the glory. Magandang pagpapalang muli po at nasa Genesis chapter 39 na po tayo. At ako po ay naatasan na makapagbigay ng exhortation para po sa anong babasahin sa Genesis chapter 39 na ito'y patungkol kay Jose at ang asawa ni Potiphar. Dito po, babalikan natin si Jose ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, no, dahil sa selos, dahil sa inggit, no, at matinding pagkamuhi ng mga kapatid, kung kaya't iyon ang nagtulak sa kanilang mga kapatid upang siya ibenta. At sabi nga po, at ang matindi pa rito, yung pinaka kinamuhian ng mga kapatid, yung palapanaginip kasi si Jose, na sinabi niya na siya ay nagtanim po na siya ay nagbibigay sa bukid ng trigo, tumayo yung kanyang binigis at timukod yung mga sa paligid niya. Doon po na kumbaga siya yung maghahari doon sa mga kapatid niya. Yun po yung isa din sa ikinamuhi ng mga kapatid nila. At yung pong sa huli na sinabi rito na merong na naginip siya na yung labing isang bituin ay yumuko sa kanyang harapan. Kaya lalo pa siyang kinamuhian ng mga kapatid, no? Kasi dahil nga kumbaga nakakabata sa kanila pero sila pa yung nakakatanda, yung yuyuko at susunod dito kay Jacob. Kaya sa matinding selos, inggit ng mga kapatid dito kay Jose, siya ay pinagbalakan ng mga kapatid niya na siya ay patayin. Ngunit itong si Judah ay nagsabi na wag na lamang siyang patayin dahil siya naman ay kapatid nila, ipagbili na lamang po doon sa mga nangangalakal na Ishmaelita. Hanggang siya ay napunta nga po rito sa kay Potiphar. Napunta siya sa Ehipto. At siya ay siya isang sold as slavery siya, no? Maging alipin siya, binenta siya bilang alipin. Pero ang nangyari, dahil sinasamahan niya po si Jose ng ating Panginoon, siya ay pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya nakita ito ni Potiphar na pinagpapala si Jose, kaya ipinagkatiwala ni Potiphar ang kanyang mga ari-arian, no? Maliban sa kanyang asawa. Ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng mga ari-arian, no, na kay Jose. Pero naroon pa rin po talaga yung tukso na talagang hindi siya nilulubayan ng asawa ni Potiphar, dahil nga po si Jose ay sa pagkabanggit dito matipuno at magandang lalaki. Kahirap din po pala maging magandang lalaki, no? Talagang napapagnasahan, maging ganun din po siguro yung mga kababaihan na maganda, kaya mas maganda yung level lang po tayo. Mahirap maging maganda. Yun nga po, no, yung kung nabalikan natin na binenta siya. Tapos pero sa kabila po ng sinapit na kapaitan sa buhay ni Jose, ito po yung ginamit ng ating Panginoon upang siya ay itaas sa lahat ng kanyang mga kapaitan sa buhay, sa kanyang dinanas na hirap, no, na sinamahan siya ng ating Panginoon. Kasi alam niyo, wala po talagang walang stop o makakapigil sa plano ng ating Panginoon sa isang tao na kanyang gagamitin. Kaya po sa kabila, maring iyon ang paraan para maitaas si Jose doon sa kanyang kalagayan, na siya ay sa kabila ng sakit na dinulot ng mga kapatid niya, no, napakasakit, no, kadugo at lamang mo pa na pag-iisipan ka ng masama at ibebenta ka. Anong sakit yon bilang mga kapatid, no, bilang kapatid. Pero iyon ay minarapat ng ating Panginoon upang si Jose ay mapagpala at gagamitin siya upang pagpalain din niya. Dahil kay Jose ay pagpalain din yung mga taong nakapaligid sa kanya, at maging siya ay magiging ilalagay siya, magiging mataas yung pagiging matalino ni Jose ay gagamitin ng ating Panginoon sa magandang negosyo upang
upang siya ay pagpalain at yung maging mapaligid niya o dahil si Jose ay naging maganda sa kanyang pagiging pinuno, no, sa pamalaan na nagligtas sa bayan dahil siya ay nagpasakop sa ating Panginoon. Dahil si Jose ay hindi nanahan sa kanyang kakayahan kundi lagi siyang naka-abide sa ating Panginoon, no? Kaya dahil sa kanyang kahusayan, sa paghahanda, dahil sa darating na taggutom, dahil si Jose din ay masunurin sa ating Panginoon at naging magpasakop. Kaya yung kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi ang kapangyarihan ni Jose bilang pinuno, bilang sa galing ng kanyang pamamahala ay masasagip niya yung mga tagutom, ano po. Ayun po yung sinasabi dito sa Proverbs chapter 19 verse 21, no. Sabi nga dito, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ibig sabihin, anumang ipinaplano natin doon sa mga taong yon, mga kinamumuhian nila, ay hindi po iyon ang nakakahadlang upang hindi magampanan, matupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa paggamit sa isang tao, katulad po ni Jose, no po. Kaya alam niyo, mas mainam pa po yung maging mahirap tayo kaysa maging sinungaling tayo, kasi nga po nagiging ang sarili lang, maging makasarili ka para lang itaas ang ating sarili, no. Hindi po yun ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya tunay po na napakaganda ng buhay ni Jose. Sana po ay magbigay ng lesson sa atin na hindi po lahat ng ating ginagawa ay doing good is not always rewarded. Kumbaga sa mga tao, gumagawa ka na ng mabuti. Alam nyo, kadalasan gumawa tayo ng mabuti, lagi pang napapasama. Masama pa rin ang tingin ng ibang tao. Ganun po talaga ang tao po. Yan ang batayan nila. Lagi na lang dapat gagawa ka ng mabuti upang maging mabuti sa paningin nila. Pero kahit gumawa ka pa ng mabuti, talagang kapag umiral ang selos at ang inggit sa isang tao, lagi pa rin yung muhi ang mananatili sa puso ng isang tao, no? At alam niyo, mahirap din po pala talaga nga, no, yung tukso dahil sa muka. No, pagbatayan talaga ng mga tao, yung mukha lang, yung panlabas na kaanyuanan, no po, talaga namang diyan, kuminsan yung, dahil doon sa nakakaisip na hindi maganda, kapag ka nakakakita sila ng gwapo, na maganda, no po, napapag-isipan nila. Kadalasan, di ba, sa mga magaganda, ay kinukuha yan ng mga, na maging prinsesa, na po, yung kinukuha nila na maging gawing mga asawa. Katulad po dun sa nangyari, di ba, kay Abraham at saka kay Sarah. Dahil nga po ay maganda si Sarah at yung naging asawa din ni Isaac. Kumbaga, no, napapag-anasahan ng ibang tao. Yung po talaga paminsan yung tukso dumarating sa buhay ng isang tao. Kaya ang ano po rito, ang lesson po natin din isa na matututunan po talaga, no, yung katulad kay Jose, na huwag manahan sa sarili nating kakayanan.